mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ang bawat pangyayari daw sa ating buhay ay may kaukulang dahilan. Kung minsan ay hindi natin gusto ang dahilan na ito, pero wala naman tayong magagawa, kundi tanggapin at magpatuloy pa rin sa ating pamumuhay sa mundo. Pagmula pagkabata, ay masasabi kong hindi na ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa aking pamilya. Madalas kasi ay binabaliwala lang nila ako. At kapag may nagagawa akong konting mali, ay hindi talaga nila iyon pinalalagpas. Hanggat hindi nila ako napapagalitan. Kaya naman lumaki tuloy akong introvert. Sapagkat ang gusto ko lang noon ay palaging nasa bahay. Hindi ako mahilig sa mga kasiyahan at sosyalan na katulad ng ibang mga kabataan. Hindi rin ako pala kaibigan. Dahil mas gusto kong mag-isa lang palagi. Ganun pa man, masasabi kong masaya naman ako sa buhay. Kahit pa nga ang totoo, ay pakiramdam ko na walang nagmamahal sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lenny. Nasa 25 years old na ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho bilang teller sa isang bangko. Sa edad kong ito ay hindi pa ako nagkanobyo. Palibhasa ay maila pa rin ako sa mga lalaki. Meron namang mga nanliligaw sa akin, pero hindi ko sila mga pinapansin. Katulad pa rin kasi ko ng dati, na mas gusto na mag-isa lang palagi, kahit pa nga may nakikipagkaibigan naman sa akin. Nasa 5'4" ang aking height, at may katamtaman ang pangangatawan. Hindi rin naman sa pagmamayabang ay may angkin rin naman akong kagandahan na may ilang-ilan pa ngang nagsasabi na may kahawig raw akong artista. Ganun pa man, baliwala lang naman sa akin yun sapagkat hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin ang bagay na yon. Basta ang mahalaga lang sa akin ay presentable kong pumapasok. Dahil alam kong kailangan yon sa aking trabaho. Sa totoo lang, nang magsimula akong magtrabaho sa isang bangko, ay masasabi kong malaki talaga ang in-improve ng personality ko. Marahil ay dito lang ako nakaramdam ng pagmamahal at pagpapahalaga na ni minsan ay hindi ko yata naramdaman sa aking pamilya. Kumbaga ba sila lang ang tumanggap sa akin ng buo at walang panghuhusga. Kahit pa nga nung una, ay talaga namang naging mailap ako sa kanila. Ahit nga pala sa akin ng ilang taon ang aking mga kasamahan dito. At karamihan sa kanila ay may mga sarili na ring pamilya. Kaya naman kung ituring na lang nila ako, ay para bang nakababata ng kapatid. At sa bagay na yun, ay talaga namang sobra ko yung na-appreciate. Sa katunayan, ay sila pa nga ang nagpapayo sa akin na dapat raw ay hindi ako magtanim ng sama ng loob sa aking mga magulang. At huwag ko raw hayaan na lumayo ang loob ko sa kanila. Dahil kahit bali-balik na rin kumandaw ang mundo, ay sila pa rin ang pamilya ko. Kaya naman iyon ang ginawa ko. Sa kabila ng sama ng loob na nararamdaman ko sa kanila. Pinatawad ko sila sa lahat ng mga pang-iinsultong natanggap ko sa kanila. Bukod doon, ay pinilit ko ring mapalapit muli sa kanila. Kahit pa nga nakabukod na ako noon ng bahay. Lahat ng payo sa akin ng aking mga kasamahan ay sinunod ko. At hindi ko naman iyon pinagsisihan. Dahil tama naman sila na napagaan nito ang loob ko. Ang kaso nga lang, ay sa kabila ng pagpapakumbaba kong iyon,
ay hindi pa rin pala mababago nito ang tingin nila sa akin. Sapagkat katulad ng dati, ay mas mahalaga pa rin sa kanila ang sasabihin ng iba kesa sa sarili nilang anak. Hindi ko nga rin akalain noon na magagawa nila akong ipagkasundo sa anak ng kumaring nila para lang sa sarili nilang kapakanan. At nung hindi ako pumayag, ay talaga namang nagalit sila. Hanggang sa itakwil na nga nila ako sa sarili naming pamilya. Simula noon ay namuhay na akong mag-isa. At itinatak ko na lang sa isip ko na wala na akong pamilya. Labis naman ang pag-aawa sa akin ng mga kasamahan ko. Kung kaya't patuloy pa rin sila sa pag-comfort sa akin. Ang kaso nga lang ay sa hindi inaasahang pangyayari ay na-bankrupt naman ang bangkong pinagtatrabahuhan namin. Dahilan para magkawatak-watak kami. At para makasurvive ay namasukan ako sa iba at doon ko naman nakilala ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Gabriel. Isang security guard sa bangkong napasukan ko. Halos may 10 taon ang agwat ng edad nito sa akin. Pero kung titingnan siya, ay para bang bata pa ito. Matipuno kasi ang pangangatawan niya. May katangkaran at hindi rin naman pahuhuli ang itsura. Bukod doon ay may sense of humor din itong kausap na talaga namang naging siyang dahilan para mahulog na lang ng ganon ang loob ko sa kanya. Kaya naman sa tuwing binibiro niya ako, ay panay lang din ang ganti ko sa kanya. Hanggang sa tumagal, ay unti-unti nang nagkapalagayan ang loob namin sa isa't isa. Sa totoo lang, ay hindi ko nga inaasahan noon na magugustuhan ko si Gabriel. Sapagkat alam kong may asawa na siya sa probinsya. Hindi lingid sa akin yon. Pero ewan ko ba kung bakit nagawa ko pa rin pumatol sa kanya. Marahil ay sa kanya ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal na matagal ko nang inaasam sa pamilya ko. Kaya kahit mali iyon, ay wala na akong pakialam pa sa sasabihin ng iba. Basta ang mahalaga ay masaya ako sa piling ni Gabriel. Masaya kaming dalawa na magkasama, ngunit patago nga lang. Pero kahit na ganun, ay ayos na rin yun. Sapagkat kapag magkasama kami nito, ay para bang tunay talaga kaming mag-asawa. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa nagkasundo na kaming magsama ni Gabriel sa iisang bubong. Total naman ay malayo ang pamilya niya. At kahit anong gawin naming milagro nito, ay hindi iyon makakarating sa misis niya. Pumayag ako sa ganong setup namin. Ngunit dahil naman sa kabaliwan kong iyon, ay hindi ko na naisip pa ang kahahantungan ng magiging relasyon namin. Sa katunayan, ay naging tanga talaga ako rito. Nasunod lang ng sunod sa gusto nito. Halos sa kanya na nga lang din napupunta ang lahat ng sinasahod ko. Sapagkat ang sweldo niya ay ipinapadala niya sa pamilya niya. Wala naman akong reklamo sa bagay na yon. Dahil ang mahalaga ay nagagampanan naman ni Gabriel ang tungkulin niya sa akin bilang karelasyon. Lalo pa nga't magaling ito sa kama. At kapag naglalaro kami nito ng apoy, ay talaga namang napapaligaya niya ako. Kaya naman dahil sa kabaliwan kong iyon, ay hindi na ako nakapag-isip pa ng matino. At kahit mayroon namang ibang nagkakagusto sa akin na binata pa, ay para bang nasatisfied na ako kay Gabriel. Sa makatuwid, ay talaga namang na-obsess na ako rito. Kaya naman ang hindi ko inaasahang makikipaghiwalay rin sa akin ito, ay para bang mababaliw na ako.
Lalo pa nga't mas pinili niya ang pamilya niya kaysa sa akin. Alam ko namang wala talaga akong karapatan noon kay Gabriel. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay hindi ko na naisip pa kung ano ba ang mas makabubuti sa amin. Basta nung mga panahon na yon ay natatakot na lang akong iwanan niya. Na para bang si Gabriel na lang ang lalaki sa mundo. Kaya naman, kahit ano ay inoffer ko rito. Pero sa huli, ay iniwanan pa rin niya ako. Parang awa mo na, Gab. Huwag mo kong iwan. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kapag nawala ka. Pagmamakaawa ko sa kanya. Patawarin mo ko, Lenny. Kailangan ko na talagang bumalik sa pamilya ko. Kailangan na nila ako. Pahayag naman ito sa akin. Pero paano ko? Kailangan din kita. Kailangan ko yung pagmamahal mo, yung yakap at halik mo. Anya ko pa sa kanya. Ngunit kahit anong gawin at pigil ko, ay umalis pa rin siya. Simula naman noon ay naiwan na lang akong sugatan sa aming inuupahan. Hindi alam ang gagawin. At halos gusto ko na rin tapusin noon ang buhay ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Mabuti na nga lang ay naabutan ako noon ng may-ari ng bahay at naagapan nito ang gagawin ko. At sa awa niya sa akin ay tinulungan ako nitong makabangon muli hanggang sa maging maayos rin ang buhay ko. Noong mga panahong iyon ay buong akala ko nakatapusan na talaga ng buhay ko. Sapagkat lahat na lang ng minamahal ko ay iniiwanan ako. Subalit sa kabila pala ng pagkalugmok natin, ay may mga tao pa rin nandyan na hindi natin inaasahang darating. Katulad na nga lang ng may-ari ng inuupahan namin, na siyang kumupkop sa akin. At hindi lang yon, dahil talaga namang itinuring na niya akong anak. Lalo pa nga't nagkagustuhan rin kami ng binata niyang anak. Kaya naman buhat nun ay naging maayos ang buhay ko. Kahit wala na ang pamilyang kinalakihan ko. Hindi na rin kasi nila ako hinanap pa. Pagkatapos nila akong palayasin. Mayroon pala talagang ganon na pamilya, no? Yung matitiis tayo. Pero kahit na ganon, ay mabait pa rin naman sa akin ang nasa itaas. Dahil may ibang pamilya naman ang nagmahal sa akin. Siguro, para lang talagang love yan. Kung hindi para sa atin, ay hindi nakalaan talaga sa atin. At sa bagay na yon, ay mas naunawaan ko na ang totoong buhay. Na hindi lahat ay kailangan nating ipagpilitan. Na kailangan nating magmakaawa para makatanggap lang tayo ng pagmamahal mula sa kanila. Sapagkat kung talagang mahal nila tayo, ay kahit anong mangyari man, ay tatanggapin at hindi nila tayo iiwanan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Lenny at ito ang kwento ng buhay ko.